Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa loob ng 2 linggo, perpektong ginampanan ni Ethan Mendoza ang kanyang papel. Umuuwi siya gabi-gabi sa parehong oras na para bang walang nagbago. Kasabay niyang naghahapunan sina Amara at Lucas at natatawa siya tuwing inuulit ni Lucas ang maliliit nitong biro mula sa paaralan. Binabasahan niya ang anak ng paborito nitong kwento bago matulog habang ginagaya ang iba't ibang boses na labis ikinagigiliw ng bata. Hinahalikan niya si Amara ng magandang gabi at niyayakap ito ng sapat lamang upang maniwala itong siya pa rin ang nagmamay-ari ng kanyang puso. Para kay Amara, pakiramdam niya ay tuluyan ng bumalik sa dati ang lahat. Isang gabi, habang marahan nitong minamasahe ang kanyang mga balikat matapos ang hapunan, ngumiti ito. Masaya akong maayos na ang lahat, mahina nitong sabi. Mukhang mas magaan na ang pakiramdam mo. Siguro ay nasasanay ka na rin sa pagtatrabaho kasama si Ginoong Escudero. Siguro, mahinang tugon ni Ethan. Hindi iyon o hindi. Isa lamang iyong tunog upang pigilan si Amara sa pagtatanong pa. Hindi naman nagpumilit si Amara. Hindi nito napansin ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Ethan o ang marahang paninigas ng kamay nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Sapagkat hindi nito maaaring malaman ang katotohanan. Nasa loob ng 2 linggong iyon, hindi man lamang tumuntong si Ethan sa opisina ng Venture and Corporation. Sa ibang lugar niya ginugol ang kanyang mga araw. Sa villa ni Judy Ann. Doon, sa likod ng matatayog na tarangkahan at mabibigat na kortina, tila naiiba ang takbo ng oras. Kumikilos si Judy Ann sa paligid niya na para bang likas na nitong alam kung paano siya pakitunguhan. Dinadalhan siya ng kape tuwing umaga. Humihiga sa tabi niya habang hawak ang laptop nito at sinusuri ang mga panukala para sa Aboitiz Group. Hinihingi nito ang kanyang opinyon tungkol sa pagpapalawak ng negosyo at sa mga taong nais nitong kunin upang magtrabaho para sa kanila. Hindi siya tinrato ni Judy Ann bilang isang empleyado o panandali ang aliwan lamang. Tinrato siya nito bilang kapantay. At si Ethan. Diyos ko! Unti-unti na ring nagpaanod sa ganoong ilusyon. Sa mga oras ng araw na magkasama sila, tila hindi umiiral si Amara. Si Judy Ann lamang. At hinayaan niyang baguhin nito ang kwento kung sino ba talaga siya. Isang tahimik na hapon, habang umugong ang lungsod sa kalayuan at marahang sumasala ang sinag ng araw sa manipis na mga kortina, nakahiga silang magkayakap sa mga sedaing sapin ni Judy Ann. Marahan siyang gumuguhit ng mga bilog sa hubad nitong dibdib habang nakasandal ang ulo niya sa balikat nito. Kaya, mahina niyang bulong, kasabay ng marahang pagdampi ng kanyang mga labi sa balat nito. Ano na ang susunod mong plano, Ethan? Napag-isipan mo na ba? Mabagal na nagbuga ng hininga si Ethan habang nakatitig sa magarang kisame. Nananatili pa rin sa pagitan nila ang alok niya, tila pabangong hindi agad nawawala. Nananatili pa rin ang alok ko, muling sambit ni Judy Ann sa mababa at mapang-akit na tinig. Sumama ka sa Aboitiz Group. Tanggapin mo ang isang tunay na posisyon. Bumuo ka ng isang bagay na magiging para sa iyo. Kasama ako. Dumulas ang kamay ni Ethan sa likod nito hanggang sa mapahinto sa kurba ng balakang niya. Hindi siya agad nakasagot. Maaari bang? Nag-atubili siya. Maaari ko bang subukan munang magtrabaho roon? Tingnan kung magiging maayos para sa akin. Umiti si Judy Ann laban sa balat nito. Mabagal at kontento. Siyempre naman, mahina niyang tugon. Sinabi ko na sa'yo, Ethan. Gagawa ako ng lugar para sa'yo. Kailangan mo lang magsabi ng oo. Bahagyang tumango si Ethan, kahit mabigat ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Ang totoo, hindi talaga niya alam kung ano ang plano niya. Isa lamang ang malinaw sa kanya. Sa mundo ni Judy Ann, muli niyang nararamdaman ang kapangyarihan at halaga ng sarili. At hindi pa siya handang iwan iyon. Hindi nagtitipid si Judy Ann pagdating sa pagpaparamdam sa isang tao na mahalaga ito. Sa unang araw ni Ethan sa Aboitiz Group,
ipinasyal siya nito sa makikinis na pasilyong salamin na tila isang mahalagang tagumpay na buong pagmamalaki nitong ipinapakita. Magagalang na umiti ang mga ehekutibo. Nagbulungan ang mga assistant. Nais niyang makita siya ng lahat na malaman nilang kabilang siya roon dahil siya mismo ang nagpasya noon. Sa wakas, huminto siya sa harap ng isang opisina sa sulok. Opisina niya iyon. Narito na tayo, sabi niya habang itinutulak pabukas ang pinto. Mas malaki pa ang espasyo kaysa sa sala nila sa bahay. Mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Isang tanawing sumisigaw ng kapangyarihan. Pumasok si Ethan at marahang idinampi ang kamay sa gilid ng napakalaking mesang yari sa walnut. Ito ba ay para sa akin? Sumunod si Judy Ann sa loob, halos walang tunog ang mga takong niya sa malambot na carpet. Bawat bahagi niyan. Sumandal siya sa mesa habang pinagmamasdan ang reaksyon nito. Ako ang lumikha ng posisyong ito para sa iyo, Ethan. Senior Executive Strategist. Ikaw ang mangangasiwa sa mahahalagang pagpapalawak ng kumpanya at bubuo ng matataas na antas ng mga pakikipag-ugnayan. Hindi ka lamang basta empleyado rito. Bago pa siya makasagot, agad na binawasan ni Judy Ann ang pagitan nilang dalawa. Ang marahang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay sinadya. Mapanukso at nangingibabaw. Hindi niya suot ngayon ang karaniwan niyang maluluwag na damit. Sa halip, tila pinag-isipan ang bawat detalye. Isang puting blusang hapit sa katawan na nakasuksok sa maikling pencil skirt, iyong tipong tumataas habang gumagalaw siya. Bukas ang unang 2 buttons ng kanyang blusa, sapat lamang upang maakit ang tingin ito ng hindi nagmumukhang pabaya. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya si Ethan paatras hanggang sa sumalo rito ang leather sofa sa likod ng mga tuhod nito. Napaupo siya roon habang si Judy Ann ay umupo sa kandungan niya, kasabay ng marahang pag-angat ng palda nito ng mapanganib. Judy Ann. Panimula niya, ngunit namatay ang pagtutol sa kanyang lalamunan nang yumuko ito palapit, habang dumudulas ang mga kamay nito sa batok niya at marahang kumikiskis ang mga kuko sa kanyang balat. Mahalaga ka rito, Ethan, bulong niya, mainit ang hiningang dumadampi sa tainga nito. Sa Aboitiz Group. At sa akin. Hinagka nito ang kanyang panga bago tuluyang hanapin ang kanyang mga labi. Anumang pagpipigil ang pilit niyang pinanghahawakan ay tuluyang naglaho, napalitan ng pamilyar at nakalalasing na pagkalunod sa presensya nito. Nagpatuloy ang takbo ng lungsod sa labas, walang kamalay-malay habang nananatiling mahigpit na nakasara ang pinto ng opisina. Pagsapit ng ilang oras matapos ang lahat, nakakalat na sa karpet ang kurbata ni Ethan, habang ang blusa ni Judy Ann ay naiwang nakahandusay malapit sa mesa nito. Ganap nang nabura ang hangganan sa pagitan ng bago niyang posisyon at ng lihim nilang relasyon. Sa likod ng nakasarang pintong iyon, walang kailangang makaalam. At walang ang nakaalam. Nang gabing iyon, nakaupo si Amara sa gilid ng kanilang kama, habang marahang nagpapahid ng lotion sa kanyang mga braso. Napuno ng banayad na amoy ng lavender ang silid. Nakasandal naman si Ethan sa headboard habang walang tutok na nag-scroll sa kanyang telepono. May mahalaga akong sasabihin sa'yo, bigla niyang sambit. Lumingon siya rito at ngumiti. Diyos ko, napakaganda pa rin niya. Marahil ay mas higit pa kaysa noong una silang nagkakilala. Ngunit sa halip na init, kakaibang distansya ang naramdaman niya. Parang pinagmamasdan siya sa likod ng salamin. Sige, mahina niyang sabi. Isinantabi ni Ethan ang kanyang telepono. Nagbitiw na ako sa Venture and Corporation. Natigilan ang mga kamay ni Amara. Kailan pa? Kanina pa. Huwag kang mag-alala. May trabaho na agad ako. Sa Aboitiz Group. Napakurap si Amara. Pero, bakit napakabiglaan naman? Hindi mo man lang nabanggit na gusto mong magbitiw. Tapos ngayon, mayroon ka nang. Ano ba ang dapat ipag-alala? Biglang tumalim ang tinig niya. May trabaho ako. Mas maayos pa nga. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Amara. Hindi ako nag-aalala. Gusto ko lang sana na kinausap mo muna ako. Karaniwan mo namang ginagawa iyon. Nangatalang pa nga ni Ethan. Amara, ako ang haligi ng pamilyang ito. Ako ang gumagawa ng mga desisyon. Hindi ko kailangang ipaalam sa iyo ang bawat hakbang para sa kinabukasan natin. Mananatili ka sa bahay, aalagaan mo si Lucas, at gagawin mo ang mga dapat gawin.
Simple lang. Ganoon ba talaga kahirap intindihin iyon? Ang mga salita niya ay tila sampal na dumapo kay Amara. Napatitig siya rito na bigla. Iba ang tunog ng boses nito. Malamig. Tahimik siyang humiga sa kama habang bahagyang lumubog ang kutson sa tabi nito. Nakatalikod na si Ethan sa kanya, bakas ang tensyon sa mga balikat nito sa ilalim ng manipis na tela ng suot nitong t-shirt. Nag-atubili si Amara bago dahan-dahang lumapit, parahang ipinulupot ang isang braso sa baywang nito, pilit na binabawasan ang distansyang namamagitan sa kanila. Pasensya ka na, bulong niya sa balikat nito, halos hindi marinig ang tinig. Hindi ko sinasadyang magalit ka. Pakiusap. Huwag ka nang magtampo. Ilang sandali ring hindi kumilos si Ethan. Pagkatapos, iniangat nito ang kamay upang alisin ang pagkakahawak niya. Hindi marahas, ngunit sapat ang tigas upang maramdaman niya ang pagtanggi. Kailangan ko lang matulog, mahina nitong sabi habang lalo pang lumayo sa gilid ng kama. Dahan-dahang binawi ni Amara ang kanyang kamay at napatitig sa hubog ng likod nito sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sumikip ang kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang huminga ng mabagal. Pagod lang siya, sabi niya sa sarili. Na-stress lang. Iyon lang iyon. Pumulupot siya patagilid at ilang sandali pang pinagmamasdan si Ethan bago marahang bumulong sa dilim, narito lang ako kung kailangan mo ako. Ngunit hindi ito sumagot. Nanatiling gising si Amara matagal matapos maging pantay ang paghinga nito. Nakatitig siya sa kisame, sinusundan ng tingin ang maliliit na bitak habang dinarama ang katahimikang namamagitan sa kanila. Dati, lahat ay ikinukwento nito sa kanya. Mga kabiguan, mga tagumpay, maging ang maliliit at tila walang kabuluhang bagay. Ngunit ngayon, hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na unti-unti itong lumulubog sa isang mundong hindi na niya maabot. Ngunit sinabi niya sa sarili ang palagi niyang sinasabi noon. Pagod lang ito. Trabaho lang. Idiniin niya ang mukha sa likod nito, kunwari nararamdaman pa rin niya ang lalaking pinakasalan niya sa ilalim ng makapal na pader ng katahimikan nito. At sa ngayon, pinili niyang maniwala sa kasinungalingang iyon. Sa susunod na kabanata, magsisimulang mapansin ni Amara ang maliliit na pagbabago kay Ethan. Mga lihim na tawag, malamig na pagtingin, at mga gabing mas madalas itong wala sa bahay. Samantala, lalo pang lulubog si Ethan sa marangyang mundong iniaalok ni Judy Ann, hindi niya namamalayang unti-unti nang nababasag ang pamilyang minsan niyang ipinangakong poprotektahan. Kaya abangan natin,